Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1011 hanggang Kabanata 1020. Kabanata 1011. Ang Supreme Warrior. Napalunok ng malakas si Selena, nagdududa sa sariling tenga. Ginawadyak sabihin mo lang sa kanya na siya talaga ang mataas at makapangyarihang Supreme Warrior. Ang Supreme Warrior na mas makapangyarihan kaysa sa lahat 9 Great Gods of War. Guru. Ang iba pang 8 Diyos ng digmaan ay nagpalitan ng tingin upang maglaban ng ilang uri ng impormasyon at pagkatapos ay lumuhad sila sa Harping Jack. Guru. Si Selena, Fiona, at ang iba pa ay Pipi. Ila ay ganap na nalilito tungkol sa sitwasyon. Umangon ka na. Jack itinaas ang kanyang kamay. Iminuwestra ang mga Gods of War na tumayo. Pagkatapos ay humarap siya kay Selena at sinabing, "Mahal, talagang mga disipulo ko sila, kasama na si Fernando. Din magandang dakilang Diyos ng digmaan, lahat sila ay mga disipulo mo. Ikaw ang Supreme Warrior, ang kanilang Panginoon." Nanginginig na tanong ni Joan habang nakatikip ang mga kamay sa bibig at umikot ang mga mata. Masyadong nakakagulat ang balitang ito. Oo, siya ang ating guro. Mas makapangyarihan siya kaysa sa ating lahat dito. Pamantong hininga sila na at bumaling kay Joan, "Tita Joan, ang anak mo ang pinakamagaling at namumukod tanging tao sa mundong ito." De talaga. Nagningning ang kaligayahan sa loob ni Joan at kuminang ang mga pisngi niya sa luha. Ito ikinagagalak kung makilala ka, ang Supreme Warrior. Ang pagkaunawa ay bumungad kay Old Master Taylor. Mabilis siyang lumuhad kananay jacket formal siyang binati. Ang lalaking nauna sa kanya ay ang Supreme Warrior, ang pinakamataas at pinakamakapangyarihang pag-iral sa mundong ito. Para sa kanya, ang makipagkita at makausap man lang ang Supreme Warrior ay walang iba kundi ang kanyang lubos na kasiyahan. Paano niya naisip iyon, Jack, ay ang Supreme Warrior ang pinakamakapangyarihang pag-iral? Paano niya naisip na ang Supreme Warrior ay nasa tabi nila noon pa man, pinoprotektahan sila ng maingat? Ikinagagalak kitang makilala, Supreme Warrior. Si Fiona at ang iba pang pamilyang Taylor ay sumunod sa likuran ni Old Master Taylor, lumuhod, at bumati Jack magalang. Si Selena na sa wakas ay napatigil sa pagkabigla ay naghanda ring lumuhod. Jack natigilan siya sa sitwasyong nasa harapan niya, dali-dali niyang itinayo si Selena at sumigaw, "Anong ginagawa mo? Bumangon ka. Bakit ka nakaluhod? Hindi ba tayo isang pamilya?" Well, syempre, maliban sa mga Taylor na hindi kami tinuring na pamilya nila at iniwan kami dahil sa takot ng makaladkad sa gulo, ang mga Taylor na naiwan at sa tabi ko ay pamilya ko. Lako ang pamilya ko. Noon lamang nakabangon si Old Master Taylor. "Sir, bakit hindi mo sinabi sa amin kanina? Napakasama ng pakikitungo namin sa iyo noon at hinamak ka pa bilang isang basurang ampon na manugang. Nagpapasalamat ako sa iyong pagiging mabait at hindi nagtatanim ng sama ng loob sa amin. Sir, malambot ang puso mo." Tuwang-tuwa si Old Master Taylor. "Tama si Lolo Taylor. Bakit hindihan mo ako pinalam kanina? Kung sinabi mo sa akin ng mas maaga, maaari akong nagdala ng almusal sa iyong kama at kahit na linisin ang iyong mga paa araw-araw." Diyos ko, ang aking manugang ay ang Supreme Warrior. Nangangahulugan ba ito na ako ang biyenan ng Supreme Warrior? At ang anak ko ay asawa ng Supreme Warrior. Diyos míos, buntong hininga. Kung sinabi mo sa akin kanina na ipagyayabang ko sana ito sa harap ng mga kaibigan at kaklase ko sa Eastfield. Say. Ngayon, wala akong kakilala sa lungsod na ito, kanino ako magpapakitang gilas. Excited na bulalas ni Fiona, sabay hagulgol ng inis, Jack at si Selena na tumabi sa kanya ay napailing na lang at napabuntong hininga. Hindi ko talaga inaasahan na ikaw ang Supreme Warrior. Napakahusay mong niloko ang pamilya natin. Masayang humajejek si Ben at nagpatuloy sa panunukso, "Now, tell me honestly. Ikaw itong maruruming mayaman, magkano ang pera mo?" Kabanata 1012.
Ang mga mata ni Fiona ay kumikinang sa pananabik sa nagmumungkahi na tanong ni Ben at siya ay naghuhumindig sa kaligayahan. Mabigat ang hininga niya. Nagmamadali siyang humakbang at humawak Jack sa kanyang mga palad. Na may nanginginig na boses, nagtanong siya, mahal kong manugang, ikaw, nakabalik ka mula sa hukbo at tiyak na binigyan ka ng bansa ng toneladang pera at mga bonus, tama ba? Magkano ang mayroon ka ngayon? Hindi naman ganoon karami. Mas mababa ng kaunti sa $1 trilyong. Jack chortled casually, and then he added, anyway, external material lang ang pera. Mas mahalaga para sa amin ang mga mandirigma na sumulong sa aming lakas sa pakikipaglaban. Jack huminto sandali, pagkatapos ay nagpatuloy, sige. Pumasok na tayo at magpahinga. Pwede kang umidlip, maligo, kahit anong gusto mo. Ihilingin ko sa kusina na gumawa ng ilang mga pagkain para sa hapunan ngayong gabi. Inakay ni Elaine ang mga tao sa loob ng bilya at inayos ang bawat isa sa kanila, isang silid na mapagpahingahan. Tiyuhin. Sa oras na ito, sa kabilang panig, si Dylan Wagner na ginawang eunuch ni Jack sa wakas ay nakarating sa tirahan ng pamilya Lo kasama ang kanyang mga tauhan. Matapos makita ang kanyang tiyuhin na nakatayo sa kanyang harapan, napaluha si Dylan. Dylan, anong meron? Bakit ka nandito kasama ng mga tao mo? Hindi ba may dinala ang lolo at lola mo para tulungan kang patayin siya? Ano nga ulit pangalan niya? Jack. Tanong ni Jackson Lo ang pinuno ng pamilya Lo na nakakunot ang noo. Tatarante siya sa pagdating ni Dylan sa mga oras na ito. Tito, may nangyaring kakilakilabot. Lolo at lola, pareho silang patay. At ang mga magulang ko, patay na rin sila. Pamawa ng luha ang mga enmata ni Dylan, sila ay may kantab. What the hell? Padma, kasing lakas sila ng 9-star Kings of War. Sila ay 9th grade Grandmasters at malapit nang maabot ang demigod status. Paanong hindi nila magagawang talunin ang kabilang partido? Nawala ang kulay sa mukha ni Jackson sa loob ng ilang segundo, wala siyang ibang maramdaman kundi bulag na takot at pagkabigla. Napatras siya ng ilang hakbang at halos mahimatay siya sa balita. Oo, napakalakas niya. Uncle, ano ang dapat nating gawin ngayon? Anong gagawin ko? Gusto kong ipaghiganti ang mga magulang ko, gusto kong maghiganti. Itinuon ni Dylan ang kanyang tingin kay Jackson na walang magwa, na para bang siya ay isang nawawalang bata sa isang masikip na plaza. Biglang bumagsak si Jackson sa lupa at nagluksa, hindi magiging ganoong kasimple. Dapat alam mo na ang dahilan kung bakit tayo, ang pamilya Lo, ay napakalakas at makapangyarihan ay dahil sa malalakas na tao tulad ng iyong lolo at lola. Nagdala sila ng ilang malalakas na elder at mandirigma at todo-todo silang tumulong sa iyo sa pagkakataong ito. Tsay. Ngayon ay isang bangkos na lamang ng basura ang natitira sa pamilya Lo. Kung ipapadala natin sila, ito ay katulad ng pagpapadala sa kanila sa impyerno. Tumingon si Jackson kay Dylan na may pares ng basang mga mata, pinapatay lang ng kabilang partido ang mga pumunta. Itinuring na kaming masubwert na iniligtas niya ang natitirang pamilya Wagner at hindi pumunta sa Gene City at tinapos ang pamilya Lo. Nang marinig ang ibinulgar ni Jackson, nakaramdam ng sama ng loob at kawalan ng lakas si Dylan. Nag-aatubili siyang sumuko sa lalong madaling panahon, ngunit ano ang posibleng gawin niya sa puntong ito? Wala talaga. Jack puti, ang inang ito. Hindi napigilan ni Jackson na magmura ng malakas. Biglang bumagsak si Jackson sa lupa at nagluksa, hindi magiging ganoon kasimple. Dapat alam mo na ang dahilan kung bakit tayo, ang pamilya Lo, ay napakalakas at makapangyarihan ay dahil sa malalakas na tao tulad ng iyong lolo at lola. Nagdala sila ng ilang malalakas na elder at mandirigma at todo-todo silang tumulong sa iyo sa pagkakataong ito. Tsay. Ngayon ay isang bangkos na lamang ng basura ang natitira sa pamilya Lo. Kung ipapadala natin sila, ito ay katulad ng pagpapadala sa kanila sa impyerno. Tumingon si Jackson kay Dylan na may pares ng basang mga mata, pinapatay lang ng kabilang partido ang mga pumunta.
Itinuring na kaming masuport na iniligtas niya ang natitirang pamilya Wagner at hindi pumunta sa Jane City at tinapos ang pamilya Lowe. Nang marinig ang ibinulgar ni Jackson, nakaramdam ng sama ng loob at kawalan ng lakas si Dylan. Nag-aatubili siyang sumuko sa lalong madaling panahon, ngunit ano ang posibleng gawin niya sa puntong ito? Wala talaga. Jack Puti, ang inang ito. Hindi napigilan ni Jackson na magmura ng malakas. Gayunpaman, pagkatapos niyang magmura ay may naisip siya kaagad. Jack Puti. Parang pamilyar sa akin ang pangalang ito, paano? Master Lowe, Jack White. Hindi ba ang pangalang ito ay katulad ng taong hinahabol ng pamilya Freeman at ng pamilya Lambert? I remember some time ago. May mga flyers na ganyan ang pangalan at kung hindi ako nagkakamali, ito nga Jack Puti. At magkakaroon ng malaking gantimpala para sa sinumang nakahanap Jack Puti. Kaya lang hindi ako sigurado kung ito Jack White yan Jack Puti. Isang elder ng pamilya Lowe ang humakbang at nagulat kay Jackson pagkatapos mag-isip tungkol dito. Oo. Tama ka. Naalala ko yung taong hinahanap nila Jack Puti. May mga litrato, wedding photos I think, sa flyer. Kabanata 10:13. Biglang may naisip si Jackson at nagmamadaling pumasok sa kwarto niya at maya-maya lumabas na siya na may dalang flyer. Inabot niya ito kay Dylan at nagtanong na may matinding pananibik, Dylan, tingnan mo. Brat ba ito? Ganon din ba Jack V. White na nabanggit mo? Kung iisang tao iyon, sa wakas ay maipaghiganti rin natin ang ating pamilya. Tiningnang mabuti ni Dylan ang larawan sa flyer. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ikinulong ang kanyang mga kamao. Oo, Tio, oo. Ito yung brat na ginawa akong eunuch para lang gumanap na superhero sa harap ng dalawang celebrity. Pinatay niya ang lolo't lola at magulang ko. Siya iyon. Malaki. Magandang balita ito. Tininig ng Diyos ang aking mga panalangin. Tawakas makakapaghiganti na ako sa mga kababayan ko. Mawahaha. Ipinikit ni Jackson ang kanyang mga mata at tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi habang nagsasalita. Tara na. Pupuntawa tayo sa pamilya Lambert at sa pamilya ng Freeman. Jack ay pinatay ang anak na babae ni Master Freeman at ang anak ni Tao Lambert ang ikatlong elder sa pamilya Lambert. Hinahanap siya ng magkabilang pamilya kung saan-saan. Kinamumuhian nila siya hanggang sa buto at hindi na makapaghintay na hiwain siya. Oh my goodness! Totoo ba yon? Ang galing! Ang dalawang pamilyang ito ay prominent at makapangyarihang mga pamilya sa Jane City. May utang silang pabor sa ilang elite grandmasters ng demigod level. Tila ay kasing lakas ng mga Diyos ng digmaan. Taganoong. Husay sa pakikipaglaban, Jack hindi na makakaligtas sa pagkakataong ito. Mawahaha. Naramdaman ni Dylan ang biglang pagsiklab ng saya na masayang napabulalas, tara na. Iyo, bilasan na natin. Kami ay magdadrive papunta. Doon ngayon at ipaalam sa kanila ang tungkol dito. Aalis tayo bukas ng umaga para makabalik tayo ng maaga at sirain ang masasamang grupo ng mga tao, Jack, Selina, at ang iba pang mga Mohurf Sackers. Sige. Tumanggo si Jackson bilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal, ilang mayayamang sasakyan ang anmalas sa tirahan ng Lowe patungo sa direksyon ng tirahan ni Lambert. Kasalukuyan, sa tirahan ng Lambert, maraming lalaki ang natipon sa bulwagan. Bawat isa sa kanila ay baluktot ang mukha at baluktot nagagalit sila sa isang bagay. Ang pinuno ng pamilyang Freeman si Louis Freeman at ang nakatatanda sa Freeman ang si Tao Freeman ay sa wakas ay bumalik sa Jane City mula sa Eastfield kaninang hapon. Ilang araw pa silang gumugol sa Eastfield, naghahanap Jack ngunit walang pakinabang. Kaya naman, nag-iwan sila ng ilang kababata doon upang ipagpatuloy ang paghahanap Jack habang ang iba ay bumalik sa Jane City. Walang kahit isang clue tungkol si Jack ang kinaroroonan ni Eastfield. Lang Taylor ang nahuli namin pero wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng mga shitties. Alam lang natin na ang ilan sa mga Taylor ay nakakalat sa buong mundo upang tumakas mula sa pagkadetect.
Bukod dito, Jack at ang iba ay nagpalit ng kanilang numero ng mobile phone, ang ibang mga Taylor ay hindi man lang sila makontak. Mapait na ngumiti si Tao at sinabing, kung hindi natin sila mahahanap sa susunod na 2 o 3 taon, natatakot ako na imposibleng mahanap pa natin sila sa oras na iyon. Master Lambert, na mayroon ka bang balit tungkol sa kanila habang ikaw ay nasa Gin City? Tumingin si Louis Freeman sa pinununig pamilya Lambert Charles Lambert at nagtanong. Napahiling si Charles. Hindi ito madaling gawain. Kung ang kabilang partido ay determinadong magtago mula sa amin, hindi namin sila mahahanap. Marahil ay nagtatago na sila sa ilang kagubatan o bundok sa panahong ito. At saka, kung nakatakas sila sa ibang bansa, mas imposibleng mahanap natin sila. Master Lambert. Ang padre de Pamilya Lo ay dumating upang makita ka. Humihinga lang isang bodyguard habang iniulat niya. Ang bodyguard na nagbabantay sa pasukan ay sumugod sa bulwagan habang pinag-uusapan ng grupo ang mga susunod na hakbang. Ang Pamilya Lo. Nang linya ang nabuo sa pagitan Jim Rekilay ni Charles nang ipaalam sa kanya ang pagdating ni Master Lo. Ang pamilyang Lo ay itinuturing na isang pamilyang nasa ilalim ng lupa na dalubhasa sa mga ilegal na negosyo at pangangalakal. Ayaw nilang magkaroon ng anumang kaugnayan sa gayong masamang pamilya. Kung tutuusin, hinamak nila ang gayong mga tao. Paalisin mo sila. Wala akong oras. Matapos pag-isipan ng Dolan ang pagdating ni Master Lo, inutusan at sinenyasan ni Charles ang bodyguard na paalisin ang kabilang partido. Tahan na. Tinigilan ni Tao ang bodyguard. Umakbang pasulong at sinabing, Brother Charles, dumating ang pamilya Lo sa 10 oras ng gabi, dapat ito ay isang bagay na mahalaga. Kung hindi ito apurahan, maaari silang pumunta bukas o magpadala ng mga tao upang humingi ng isang pulong. Ngunit sa pagkakataong ito, personal na pumunta dito si Master Lo, kaya dapat mayroong isang bagay na mahalaga. Bakit hindi muna natin sila kilalanin? Kabanata 10:14. Sige, kilalanin natin sila. Pagkatapos ay lahat, ang kabilang partido ay ang pinuno ng pamilya Lo. Kung tatanggihan natin ang kanyang pagkikita sa pagkakataong ito, maaaring magtanim siya ng sama ng loob sa atin. Hindi natin dapat subukang masaktan ang ganyang kontrabida, baka sa hinaharap kapag may kahirapan tayo, hindi na niya palalalain o gulo pa. Tumango si Charles upang ipakita ang pagsang-ayon pagkatapos na pag-isipan ang bagay na iyon. Pagkatapos ay inutusan niya ang bodyguard na dalhin ang kabilang partido sa bulwagan. Nandito rin si Master Freeman. Perpekto kung gayon. Nang pumasok si Jackson sa bulwagan at nalaman na nandoon din si Luis, biglang nagangat ang mood niya. Ahem. Kaya, sabihin sa amin, bakit ka nandito ngayon? Gabi na, kaya ibuhos mo na lang ang balak mo. Kung ito ay para sa anumang pakikipagtulungan sa negosyo, sa palagay ko ay hindi kailangan ng pulong na ito. Pagkatapos ng lahat, ang aming mga negosyo ay naiba sa isa't isa at wala kaming anumang bagay na makipagtulungan sa pamilyang Lo. Tumikim si Charles habang tinanong niya si Jackson. Ikinagagalak kong makilala ka, Master Freeman at Master Lambert. Matagal nang alam ni Jackson na ang mga pamilyang ito na inaakala nilang marangal at marangal, ay palaging minamaliit sila isang pamilyang nasa ilalim ng lupa. Kaya, hindi siya nagulat sa malamig na saloobin mula sa kabilang panig at hindi siya nabalisa. Tinalubong sila ni Jackson ng isang palad hanggang kamao pagkatapos ay sinabi niya, Nandito ako ngayon para sabihin sa inyo ang isang bagay na mahalaga. Ang taong nasa wanted notice mo, alam ko kung nasaan siya. Ano? Malakas na bulalas ni na Charles at Tao nang marinig ang nakakagulat na balita. Alam na namin kung saan sila nakatira ngayon. Tugon ni Jackson na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga tao at nagpahayag, Mga Ginoo, ito ang aking pamangkin, si Dylan Wagner, siya ay mula sa Swallow City. Hindi ko na yata kailangang magpaliwanag pa. Ang lalaking tinatawag Jack White, ang kanyang asawang si Selena, at marami pang ibang Taylor, lahat sila ay nakatira sa isang malaking villa sa Swallow City. Malaki.
Pagkatapos ng mahaba at hindi matagumpay na romang at paghahanap sa Eastfield, sa wakas, nakahanap na kami Jack Puti. Naikuyom ni Tao ang kanyang mga kamao, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa pagnanasa, kasabay nito ay ang pagkasabik. Anak, sa wakas makakapaghiganti na ako sa iyo. Kido, sigurado ka bang ang taong nakita mano ay Jack Puti? Yung hinahanap natin. Kido, kung napagkamalan mo siya at ginawa mong walang kabuluhan ang trip natin, sisiguraduhin kong miserable ang buhay mo. Pagkatapos ng lahat, kami ay mga kilalang pamilya sa Gin City na ito. Nakatitig si Charles kay Dylan ng masama. Nakakuyom ang mga kamao at puno ng hinanakit ang mga mata. Ibinuka ni Dylan ang kanyang bibig, mga Ginoo, naaalala ko ang bawat pulgada ng kanilang mga mukha at nakikilala ko sila kahit ni Jack at naging abo ang ibang mga ina. Jack kayang pumatay sa aking mga magulang at ilang piling mandirigma ng pamilya Wagner. Pinatay niya silang lahat. Talagang fan siya ng gulo, di ba? Hindi ba dapat nagtatago siya kapag pinaghahanap siya ng pamilya naming Lambert? Talagang naglakas loob siyang manggulo sa iba. Hindi ba siya tanga para i-expose ang sarili niya? Isang nasisiyahang ngiti ang nakaplaster sa mukha ni Luis. Sa pagtingin sa galit na ugali ni Dylan, naniwala siyang totoo ang balitang ito. Ang lahat ng mga pagpatay na ito ay dapat gawin ng Jack at ang mga nakakatakot na Taylor. Kabanata 10:15. Nagtago siya sa Swallow City, matalino siyang tao, di ba? Hindi naman kalayuan ang Swallow City dito, dapat ay makakarating tayo doon nang wala sa oras. Pump. Yung pump na yon, nagtago talaga siya sa ilalim ng ilong namin para kaming tanga. Napangisi si Tao. Ngunit, sa kasamaang palad, malinaw na hindi niya alam kung paano baybayin ang salitang kamatayan, siya ay patuloy na napakataas na profile at lumilikha ng higit pang mga kaguluhan. Naglakas loob siyang magdulot ng napakalaking kaguluhan doon, malinaw na may death wish. Alam mano ba kung ano ang tawag dito? Inaani mo ang iyong itinanam. Sarcastic na ngumuso si Charles na may malamig na ngiti sa kanyang mukha, pagkatapos ay bumaling siya kay Jackson at sinabing, ang impormasyong ito ay talagang napakahusay. Bukas ay dadalhin tayo ni Dylan doon, at bibigyan kita ng 10 bilyong dolyar bilang gantimpala sa pagbibigay ng impormasyong ito. Kung paano mo ito paghahati-hatian sa iyo ng iyong pamangkin, ito ay iyong negosyo. Gayunpaman, umiling si Jackson. Hindi ko kailangan ng anumang reward o pera. Ayoko ng kahit isang sentimos. Umaasa lang ako na bukas ay dadalhin ng mga Lamberts at Freeman ang iyong pinakamalakas na mga tauhan upang patayin Jack at dadalhin ko rin ang akin. Kasama ako sa'yo. Gusto kong makita siyang mamatay ng sarili kong mga mata. Sige. Gusto mong ipaghiganti ang iyong pamilya. Napakahusay na ideya. Kuya Jackson, bakit hindi tayo magkaroon ng kaunting inumin para ipagdiwang ang ating tagumpay? Buong pusong tumawa si Charles. Natural na maganda para sa kanila ang ideya ni Jackson. Hindi lamang ang kabilang partido ang ayaw tumanggap ng anumang sentimos, ngunit nagalok din sila na tumulong. Kung tutusin, tinanggap na sana nila ang pera, sabay sumama sa kanila sa pagpatay Jack. Kaya naman, talagang nagulat siya na ang kablang partido ay gumawa ng ganoong pagpili kung maaari na lamang nilang panuorin ang laban mula sa malayo. Marami ba silang lalaki? Kung hindi naman natin kailangang dalhin lahat ng elite, di ba? We're prominence families after all, kailangan ba talagang dalhin lahat ng malalakas nating lalaki? Nagtanong ang matanda sa pamilya Lambert na may pagdududa sa kanyang mukha. Hindi, wala silang masyadong lalaki. Ngunit, kabilang sa kanila, mayroong 38 o 9 na baitang Grandmaster, 2 lalaki at 1 babae na may maskara. Tungkol naman si Jack, siya ay malakas din, siya ay nasa maagang yugto ng antas ng demigod. Siyempre, ang lahat ng mga pagtatansya ay mula sa aming mga tauhan na nakasaksi sa labanan. Pero hindi ako masyadong sigurado sa totoong sitwasyon. Dylan gave some thoughts to the mat and then he spilled, so, meron silang fighter na may demigod strength. Tiyak na kakailanganin natin ng mas malalakas na lalaki.
Paano kung makatakas ang kabilang partido, di ba? At kung talagang tumakas sila, mas mahirap para sa atin na hanapin sila sa oras na iyon. Sok, sok, sok. Damn, hindi ko akalain na ganoon pala kalakas na tao ang nakatira sa isang maliit na lungsod tulad Gistfield. Marahan na ba mantong hininga si Charles? Huwag kang mag-alala. Lahat ng fighters na may demigod level mula sa Lambert at Freeman family ay sasama sa amin bukas. Dapat kay natin silang patayin sa mga malalakas na tao, di ba? Bukod dito, ang pagsasama-samang mga lalaki mula sa aking pamilya kasama ang pamilyang Freeman, mayroon kaming humigit kumulang 300 mandirigma na may antas ng Grandmaster. At ang mga taong ito ay kasing lakas ng mga hari ng digmaan. Ang galing! Bukas ng umaga, alas 8, magkita tayo sa tarangkahan ng lungsod. Tumango naman si Jackson bilang satisfaction, saka nagpatuloy, yung offer sa inuman, I think I'll pass. Kung tutusin, mahirap ang laban natin bukas, kaya mas mabuting bumalik na tayo ng mas maaga at magpahinga. Natawa si Louis Freeman sa sinabi ni Jackson, at pamulong, hahaha. Ang kabilang partido ay walang maraming lalaki, sinasabi mo. Napakaraming malalakas na lalaki ang kasama natin bukas, kasama ang daan-daang Grandmaster at ilang demigod, malamang na matatakot ang kabilang partido kapag nakita nila ang ating hukbo. Labis na ang takot hanggang kamatayan. Pero, siguradong iihi ang pantalon nila. Ang matanda sa pamilya Lambert ay tumawa ng malakas, Jack ay isang veterano na nakaranas ng buhay at kamatayan sa larangan ng digmaan. Kaya sa tingin ko hindi siya matatakot hanggang mamatay ng ganoon kadali. Ahaha. Tama ka, Elder. Tihilan niya ang pantalon niya. Masayang nag-echo si Tao at nagtawanan ng mga tao sa palitan. Kabanata 10:16. Si Dylan at ang iba pa ay umalis, at pareho sila ni Jackson na natuwa sa kanilang plano. Uminom sila ng maraming alak pagkatapos nilang bumalik sa low house bago magpahinga. Sa ikalawang umaga, ang Freeman ay nagdala ng humigit kumulang 500 hanggang 600 na mga master at dumating sa mga pintuan ng lungsod, at pagkatapos ay sinamahan sila ng mga Lamberts kasama ang ilang daang tao. Nagulat sila, gayunpaman, nang lumitaw ang Lowe's na may 100 katao lamang, na may 2 o 3 Grandmaster lamang sa kanilang mga ranggo. Ang lahat ng iba ay mukhang anumang regular na manlalaban, at walang maraming malalakas na Grandmaster. Mukhang hindi kayo masyadong sincere, Master Lowe. Alam nating lahat na ang iyong matandang Panginoon at matandang ginang ay mga master na halos makamit ang pagiging demigod, at marami ka ring makapangyarihang elder. Bakit hindi mo sila dinala? Komento ni Charles, ang tono nito ay may halong displeasure habang malamig na nakatingin sa kanila. Sa kanyang palagay, walang saysay kung hindi sapat ang kapangyarihan ng mga taong dinala nila. Pakiramdam niya ay bongga si Jackson sa pagdadala ng mga taong ito. Umiti ng mapait si Jackson. Mga family master, wala sa akin. Nais kong dalhin ang mga master upang maging tapat sa iyo, ngunit Jack ay pinatay silang lahat noong sinubukan nilang ipaghiganti ang aking pamangkin bago ito. Parehong hindi alam iyon ng aming mga matatanda. Jack ay isang malakas na master na may demigod status, kaya nakita ko. Ikinalulungkot ko ang pagkawala mo, Master Lowe, sambit ni Charles nang marinig ang pag-amin ni Jackson. Ipinadala na ng aming mga pamilya ang lahat ng aming mga Panginoon. Madali para sa amin na patayin ang kabilang partido kasama ng iyong mga tao, tiyak na madudurog siya sa ating pinagsamang lakas. Ngayon, ipaghihiganti natin ang parehong matatanda. Umiti si Jackson doon at sinabing, salamat sa iyong pag-unawa, Master Lambert. Pilasan natin dahil nandito na ang lahat. Pagkatapos ay mabilis nilang ginawa ang kanilang hakbang. Sa sandaling iyon, sa mansion ng pamilya Taylor. Matagal na nag-alinlangan ang matandang pulubi na si Nathaniel at ang kanyang apo, si Brianna, bago sila tuluyang nagpasya. Tanong ni Nathaniel Jack pero pumunta sa kwarto ni Brianna para makapag-usap sila. Naguguluhan yan Jack, bagamat sumunod siya habang napapansin ang pag-aalalang ekspresyon ni Nathaniel. Jack binuksan ang pinto sa kwarto ni Brianna.
Agad siyang sinalubong ng tingin kay Brianna na nakasuot ng maluwag na sleeping robe nang makapasok siya. Namula ang mukha ni Brianna ng pulang-pula nang makita niya Jack pagpasok sa kwarto. Inubad niya ang sarili niya kanina Jack kahit na makapagsalita at walang anuman sa ilalim ng roba. Jack napakunot ang luho niya nang makita ang kanyang nakita at inilipat ang kanyang line of sight. Miss Brianna, anong ibig sabihin nito? Mangyaring igalang ang iyong sarili. Jack medyo nagalit siya nang makita ang mga kilos ni Brianna. Tinanggap niya ang mga dukha na ito bilang kanyang mga katulong at binayaran pa sila ng magandang buwan ng sweldo. Kailangan niyang maghinala kung may iba pang iniisip sina Nathaniel at Brianna nang makita nila kung gaano kayaman Jack ang pamilya noon. Baka gusto niyang pakasalan siya at tamasahin ang isang marangyang buhay. Kinuha ito Jack, nagulat na lang nang namula ang mga mata ni Brianna habang nakaluhod sa harapan niya. Guro, alam kong ikaw ang Supreme Warrior at napakalakas mo. Mayroon kang malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, kaya umaasa kaming makakatulong ka sa paghihiganti sa aming pamilya. Wala akong maibibigay sa iyo, kaya ang inosenteng katawan ko lang ang mayaalay ko. Gusto ko lang ng tulong mo. Magbihis ka muna. Jack sumulyap sa kanya at nagsalita pagkatapos magsuot ng damit si Brianna. Sino ang magpaparangal sa iyo kung minamaliit mo ang iyong sarili? Isa pa, ganoon ba akong klaseng tao? Tinasabi sa akin ng mga kilos mo na minamaliit mo ako. I'm sorry. Hindi ko na talaga alam ang gagawin. Ang mga mata ni Brianna ay napuno ng luha habang ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa hitsura ng kawalan ng kakayahan. Namumukod tangi iyon Jack habang nagtatanong siya, sino ang iyong kaaway? Kabanata 10:17. Ang pamilya Lambert ng Gin City. Ang aming pamilya ay mas maliit kaysa sa kanila at ang aking ama ay tumanggi na makipagtulungan sa kanila sa mga negosyo. Hindi ko akalain na sila ay magpadala ng isang tao upang patayin ang aking mga magulang. Nakatakas kami ng lolo ko sa pagpatay dahil nangingisda kami. Gayunpaman, gusto pa rin nila kaming puksain, kaya sinimulan nila ang kanilang paghahanap para sa amin. Nawala sila dito at naging pulubi, walang ibang paraan para makatakas sa kanilang paghabol. Paliwanag ni Brianna Jack tungkol sa nangyari. Pagkatapos naming malaman na ikaw ang Supreme Warrior at ang 9 Great Gods of War ay iyong mga disipulo, naisipan naming humingi ng tulong sa iyo para makaganti kami. Ang pamilya Lambert. Jack, isang maliit na ngiti ang sagot niya, hindi mo na kailangang humingi ng tulong sa amin tungkol dito. Namhilog ang mga mata ni Brianna sa mahinang desperasyon. Jack, gayunpaman, ang mga sumunod na salita ay nahuli sa kanya. Kaaway din natin ang Lambert family. Maaga o huli, lilipulin ko ang pamilya. Ang dahilan kung bakit ako narito sa Swallow City ay hindi dahil sa takot sa tinatawag na Lambert family. Gusto ko lang tanggalin ang ilang miyembro ng pamilya Taylor na hindi kayang dumaan sa hirap at ginhawa ng magkasama. Siyempre, nandito ako dahil sa Dragon Scale. Bukod doon, ang lugar na ito ay malapit sa aking pamilya. Pamilya mo. Tuwang-tuwa si Brianna nang marinig niya kung ano Jack sinabi, ang pamilya Lambert ay ganoon din Jack Owainee. Kung ganoon ang kaso, tiyak na hahabulin nila sila. Gayunpaman, si Brianna ay puno ng kuryosidad. Anong klaseng pamilya nun Jack mula sa? Jack, hindi kailanman napag-usapan ang tungkol dito. Walang masyadong mapag-usapan. Jack, nagkaroon ng masalimuot na damdamin ng mabanggit ang pamilyang puti. Naglakad siya palabas ng pinto. Sabihin mo sa iyong lolo na malapit nang matanggap ng iyong pamilya ang hustisyang nararapat sa kanila. Kung tutusin, paano ako makakabalik ng mapayapa sa pamilyang puti kung hindi ko aalisin ang mga Lambert at ang mga Freeman? Jack, walang ideya na isang malaking pagtitipon ng mga maharlikang pamilya mula sa City of Martial Arts ang naroon kapag lumabas siya ng pinto. Pagbati sa kataas-taasang mandirigma, napaluhod silang lahat nang makita nila Jack. At kayong mga tao ay, Jack, hindi nakaimik nang makita ang napakaraming tao sa kanyang tirahan at halos kalahati ng mga makapangyarihang tao ng City of Martial Arts ang naruroon. Gayunpaman, karamihan sa kanila na dumating ay mga matatanda ng mga pamilya.
Maraming tao ang hindi pa nakakakilala sa iyo, Supreme Warrior, at narito sila upang bisitahin kapag katapos nilang marinig ang iyong ginawa. Tumawa ang isang matanda sa isang first-class na aristokratikong pamilya. Supreme Warrior, narito ang isang maliit na regalo mula sa amin dahil ito ang aming unang pagbisita. Sana ito ay ayon sa gusto mo. Magalang na ipinakita ng isang family master ang dalawang jade bracelet. Maraming salamat. Sobra na talaga ito. Buti na lang binisita nyo kami. Bakit padadalhan kami ng mga regalo? Naningkit ang mga mata ni Fiona nang makita ang mga regalo. Naglakad siya pasulong at tinanggap ang regalo kanina Jack maaring sabihin kahit ano. Supreme Warrior, ang red along ito mula sa akin ay para pasalamatan ka sa pagligtas sa buhay ko at ng aking anak. Lumapit ang isa pang matandang lalaki at iniharap ang kanyang regalo. Nako, mahal. Salamat. Mangyaring pumasok at maupo. Pumasok ang lahat at tumulong sa isang upuan. Si Fiona ay napaka-aktibo. Utos niya kay Selena habang tinatanggap niya ang mga regalo. Selena, bakit nakatayo ka pa dyan? Kabanata 10:18. Sige, magpapabok na ako ng hotel. Tumango si Selena, hindi pa rin sigurado kung ano ang magiging reaksyon nang makita ang lahat ng mamahaling red along dinala sa kanila. Siguradong masaya ang kanyang ina dahil siya ang tumanggap sa kanila. Madam, hindi mo na kailangang problemayan. Bakit mag-book ng hotel kung pwede naman tayong lahat pumunta sa hotel ko? May 7-star hotel kami. Tawagan ko ang mga subordinate ko para ayusin. Ito ang magiging treat ko. Isang matandang lalaki, nakangisi habang sinimulang kunin ang kanyang cellphone. Paano ka namin hahayaan gawin iyon? Ikaw ay aming mga bisita at narito upang bisitahin kami. Dapat ito ang ating pakikitungo. Pagtatalo ng tupang Selena. Punta tayo sa hotel ko. Ito ang magiging treat ko. Tara na, nagsalita ang isa pang lalaki. Naunawaan ng lahat na ang pag-imbite sa Supreme Warrior at sa iba pang mga Gods of War na kumain sa kanilang mga hotel ay isang bagay na karapat-dapat na ipakita. Natural lang na ipaglaban ng lahat ang magandang pagkakataon. Tumigil ka sa pakikipag-away. Paninigiri Jack na may maliit na ngiti. Pumunta tayong lahat sa hotel ni Old Master Lover. Tuwang-tuwa ang matanda nang marinig niya ito at nakangiti siyang bangulong, magaling. Let me ask my subordinate to prepare things up. It's my treat, so enjoy yourselves and eat to your heart's content. Haha. Pagkatapos ay tiyak na mag-e-enjoy tayo. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagsimulang masayang tumawa. Ang mga pamilyang ito ay mga taong may maraming pera, kaya hindi mahalaga kung sino ang magbabayad para sa bayarin. Lahat sila ay nag-uusap habang naglalakad sa garden. Noon lang, nang ang lahat ay handa nang lumabas para sa tanghalian sa tanghali, nakita nila ang isang malaking pagtitipon ng mga tao sa labas ng villa at nakaharang sa pangunahing pasukan. Master, may nangyaring masama. Maraming tao sa labas, at mukhang agresibo. Pumunta kami dito sa pinakamabilis na aming makakaya dahil parang hindi tama ang mga bagay-bagay. Parehong naka-duty na gwardiya na nagbabantay sa gate ay naramdamang may mali nang makita nila ang mga taong iyon. Agad silang tumakbo sa garden sa likod ng villa at nagsumbong sa kanila Jack. Paano ito posible? May mga tao pa bang naglalakas loob na gumawa ng gulo dito? May death wish ba sila? How dare they make trouble with the Supreme Warrior? May tumawa na tuwa sa katotohanan. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na ginang ay sumigaw ng nakangiti, nagkamali ba kayo? Sino ang nangahas gumawa ng gulo dito? Haha. Alam ko ang nakita ko. Mayroong higit sa 1,000 tao. Balis ang nagpupumilit ang isa sa mga bodyguard. Nakuha ko na. Lumabas tayo at tingnan natin. Jack tumango at inakay ang iba pasulong. Marami sa mga makapangyarihang tao ang hindi napigilan ang kanilang kaligayahan. Kung may dumating talaga para masaktan Jack sa sandaling ito ang pinakamagandang pagkakataon para makapasok sila Jack magandang libro. Ito ay ang Supreme Warrior, pagkatapos ng lahat, at ang pagpapasaya sa kanya ay magiging kapaki-pakinabang lamang para sa kanila. Lumabas ka dito, Jack. Haha.
Isang matandang lalaki ang tumawa at sumipa sa kanyang tarangkahan. Lumipad ang isa sa malalaking batong leon sa pasukan at bumagsak sa isa sa mga bintana ng villa. Isang malaking butas ang lumitaw sa gilid nito. "Jack, ngayon ang araw na mamatay ka." Agresibong sigaw ni Dylan. Hindi nagtagal ay dumating na ang grupo ng mga tao sa garden sa harap ng villa. "Haha, kahanga-hanga. Hindi ko namalayan na napakaraming tao ang nandito. Mukhang lahat kayo ay taga Gin City." Jack natatawa at maya-maya ay naglakad kasama ang mga tao sa likuran niya. "AQ. Cut the crap. Pinatay mo ang anak ko at nandito kami para ipaghiganti siya ngayon." Kabanata 10:19. Kinausap ni Tao Jack na may gayong puot at puot. "Ginaganti rin namin ang anak ko ngayon." Binigay ni Louis Jack ang death glare habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Gayunpaman, si Charles, na nasa kanilang tabi, ay kuminang habang tinanong sina Dylan at Jackson, ano ang nangyayari? "Bakit ang daming tao? Hindi mo ba sinabi sa amin na walang masyadong tao dito? Mukhang may mga taga-ibang puwersa dito." "Chitty, anong nangyari? Bakit nandito rin ang mga gods of war?" Hindi nagtagal ay may nakakilala kay Ethan at sa iba pa. Nagdilim ang kanilang mga ekspresyon. Bagamat marami sila, 4 lamang sa 5 ang mga master sa demigod level na maaaring kalabanan ng mga gods of war. Hindi lamang ang mga gods of war ay tunay na mga master sa demigod level, ngunit ang ilan sa kanila ay nasa mid-tier o mas huling yugto ng demigod level. Naranasan nila ang pakikipaglaban. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang pinakamalakas na tao sa kanila ay hindi magiging kalaban Jack grupo ni. Hindi iyon nakatulong Jack ng una sa napakaraming kasama niya, at wala silang alam tungkol sa kapangyarihan ng labanan ng kanilang kalaban. Noong una ay inakala nila na 1 hanggang 200 tao lamang, ngunit mukhang 500 hanggang 600 katao ang may Jack. Tinanggal nila na ang maskara niya sa puntong iyon. Pagkatapos ng lahat, Jack ay inilantad ang kanyang pagkakakilanlan habang siya ay walang gaanong pakialam sa kanya. Tinuri ni Dylan ang kanyang mukha bago ito pumasok sa kanyang isipan. Ito ang Diyosa ng digmaan, Lana Zex. Napabuntong hininga siya. Halos lumuwa si Dylan ng dugo nang maisip niya kung sino ang nasaktan niya. Patayin sila. Jack malamig na ngumiti at iwinagayway ang kamay sa kanyang mga tao. Magandang timing. Iniisip ko lang kung kailan ko kayo hahanapin, ngunit ngayong nandito na kayo sa aking pintuan, malugod kong sasamantalahin ang pagkakataong ito. Ipagpapatuloy ko ang paghahanap ko ng lunas ni Fernando pagkatapos kong ayusin ito. Biglang lumipad pataas sina Ethan, Abner, at ang iba pa. Sa takot na makatakas ang kabilang partido, lumipad sila sa kabilang direksyon at pinalibutan ang mga kalaban. Damn it, Dylan. Jackson. Hindi ba kayo lang ang nagsabi niyan Jack maaring nasa unang yugto ng antas ng demigod at doon, wala na bang iba sa Grandmaster tier? Si Luis ay sobrang galit na halos samukha siya ng dugo ng makat. Inya ang sitwasyong ito ng labanan. Nasa isip niya na makakamit nila ang siguradong tagumpay kasama ang lahat ng kanyang mga nasasakupan. Hindi niya akalain na magkakaroon ng napakaraming gods of war at masters. Si Charles, pagkatapos suriin ang sitwasyon, ngumiti at sinenyasan ng karamihan, lahat, ang bagay na ito ay nasa pagitan natin at Jack, kaya hindi na kailangan pang pumasok sa iba, di ba? Umaasa ako na ang mga puwersang hindi kasali at ang mga Diyos ng digmaan ay hindi isali ang kanilang mga sarili sa ating mga gawain. Louis chimed in that moment as he added, "Everybody, we're big families from Gin City. Ang pagsali sa aming negosyo ay automatikong gagawin kang aming mga kaaway. Pag-isipan mong mabuti yan. Haha. I'm sorry, pero Jack ay ang aming Panginoon. Paanong hindi tayo makikialam sa mga bagay niya?" Tumawa si Riley. Nakatayo siya sa ere at may napakalakas na aura. "Jack ang iyong master." Nagdilim ang ekspresyon ni Charles at nang iba nang marinig nila ito, iniisip kung pinaglalaroan ba sila ng kanilang mga tainga. Haha. Kataas-taasang mandirigma, marami kang isinakripisyo para sa ating bansa. Siguradong nakatayo ako sa tabi mo ngayon. Umalaklak ang matanda na may-ari ng 7-star hotel.
Supreme Warrior. Natarante si Charles at ang iba pa, Jack kay ang Supreme Warrior. Kabanata 10:20. Paano ito posible? Siya ay napakabata. Paano siya magiging Supreme Warrior? Baka sa mukha ni Dylan ang hindi mapag-aalinlangan ng ekspresyon ng hindi makapaniwala. Walang humpay siyang umiling, hindi niya matanggap ang narinig niya. Gayunpaman, ang mga Diyos ng digmaan sa harap nila ay kilala sa publiko. Pamilyar pa rin sila sa mga mukha ng mga taong ito. Sa makatuwid, ang mga Diyos ng digmaan ay hindi nagsisinungaling sa kanila, Jack ang lalaking nakatayo sa harapan nila talagang ang Supreme Warrior at ang kanilang tagapagturo. Cash withdrawal. Ang taong nasaktan natin, ang Supreme Warrior ba? Natahimik naman si Jackson. Hindi niya hihilingin sa kanyang mga magulang na ipaghiganti ang pamilya Wagner kung kilala niya Jack ay ang Supreme Warrior. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Patayin sila. Jack hindi nagpigil. Paway ng kamay ay binigkas niya ang utos. Naunawaan niya na ang dalawang pamilya ay malalaking kapangyarihan at ang mga taong dumating ay tunay na malalakas na Panginoon mula sa mga pamilya. Kung sila ay maiwang buhay, maaari silang magdulot ng malaking banta sa hinaharap. Kung papatayin nila ang mga taong ito, ang parehong pamilya ay hindi magkakaroon ng anumang pagkakataon na magsimulang muli. Kung wala ang mga masters ng demigod level at napakaraming high-grade grandmaster, ang iba pa ay walang kapangyarihang lumaban. Lahat ng 8 Diyos ng digmaan ay mabilis na kumilos. Sila ay sumugod pababa sa isang iglap at pumatay ng halos 100 katao gamit ang ilang mga aura ng espada. Ang isa sa mga demigod level masters mula sa pamilya Lambert ay mabilis na lumipad palabas sa pagtatangkang tumakas. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napakunot ang noo niya nang maramdaman niya ang napakalakas na power surge sa likod niya. Mabilis na gumagalaw ang kapangyarihan at dumiretso mula sa likuran. Agad na lumingon ang amo ng pamilya Lambert para tingnan at agad na namutla sa takot. Isang halos 30 sentimetro ang haba na tipak ni Chi ang matalim na nakatutok sa kanya sa napakabilis na bilis. Hindi. Malakas na sigaw ng matanda bago siya pinasabog ng nakakatakot na bungo ni Chi. Siya ay pira-piraso sa gitna ng hangin. Paano kaya? Si Chi ay umalis sa katawan upang magsagawa ng mga pag-atake. Hindi ba? Hindi ba iyon ay makakamit lamang ng isang master ng tunay na antas ng Diyos? Ang isa pang demigod level master ay handa na lumipad palayo at tumakas pagkatapos maghanap ng angkop na pagkakataon. Ang nakakakilabot na tanawin ay nagdulot sa kanya ng kawalan ng pag-asa at takot habang siya ay namumutla. Ang Supreme Warrior na ito ay isang master ng tunay na antas ng Diyos. Bagamat ang kanyang cultivation ay mukhang nasa paunang estado lamang siya ng tunay na antas ng Diyos. Mahirap na para sa kahit 10 demigod level na master na palibutan ng isang tunay na master na antas ng Diyos at patayin siya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking pagkakaiba sa realm sa kabila ng tila isang hakbang lamang ang layo nila. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kapangyarihan ay hindi maisip. Maririnig ang malalakas na ingay at kaliwat kanan ang pinatay ang mga taga Jin City. Bumagsak sila sa mga lusag ng dugo. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.